How is everybody? So I'd like to quickly just open this time because we have a special speaker for tonight. And alam niyo po, no, para po sa lahat ng nandito ngayon, to stay bilang nurse sa Pilipinas, hindi po madali. I have always wanted to serve the Filipino people. That's why I have always known the reason why I wanted to promote prevention through the purpose of sharing the vision of our founder of our company, Dr. Myron Wenz. And if, again, this is your first time or if you are coming back again and again, salamat po. Ako po si May Baez. I'm a former emergency room nurse of the Philippine General Hospital, and the reason I eventually shifted to preventive supplementation is because, our family was exposed to a lot of diseases, mother's side and father's side. And although alam naman natin wala masyado tong bearing because we have, to take also control of how we live our lifestyle. But then again, it all starts with preventing, or kung may nararamdaman na tayo, we have to, make sure that hindi siya lalala. Now, it's a privilege na makasama po kayong gabi, lahat na nandito, and maybe we can request, and this our tradition, na okay lang po ba, i-type natin sa ating chat box where you're coming from. Para naman na mabati natin kayo very, very quickly as we start. There you go. Maraming salamat po. I'm looking in our chat box. We are a total of 81. All right, Tom. So allow me to just quickly say hi to everybody kay Miss Shirley from Parañaque, from Santa Cruz, Laguna, Miss Madel, from Pasig, Michelle Sia. We have from Isabella Joylyn, and from Abra, Cerelita. We have from Cebu, hello, kay Melody, from Mandaluyong. Ayan, hindi po sa loob, praise God, no? Kay Miss Louie. From Butuan, wow, thank you, Doc Mayet, for joining us. From Pangasinan, si CK. From Candelaria, Quezon, si Mina. From Iloilo, Miss Stella. Nice, no? Si 123R, why not? Iloilo as well. From Manila, Mercy. Lipa, Batangas, Myla, Quezon City, Maria Therese Peralta, thank you for joining us from Iloilo. Marami tayong kasama from Iloilo, and syempre hindi magpapahuli ang mga taga Bacolod City, even ang mga taga Baguio, Occidental Mindoro, kay Lau, kay Lyra, kay Jackie as well, from Parañaque, kay Sweeney de Guzman from Hong Kong, Tanza Cavite, kay Ching, Tarlac, Gina, kay Ann from Sultan Kudarat, from Davao. Why not, no? From Davao again, for Cherise. And we have also Pastor Ben. Hello po. Negros Occidental. Grabe, nakakaabot tayo dyan sa Pulo Pandan. And from Iloilo as well, Raceline. Milan, Italy. Hi, Shirley. From Guimaras, Jonah, Canlaon. Grabe, no? Kay Miss Edna. Misamis Oriental. Kay Rizan. La Carlota. Hello po. Again, no? Kay Jerde. Kay Salipa, si Irene. Paris, oh, very consistent ito. Si Pao, ganun din. Kay Binilda sa Milan at Italy. Abra, Rose, Madrid. Si April, from Brazil. Si Roche, CDO, Sheena, and Joylyn, Isabella. Naku, ang dami nating guests tonight. Maraming salamat, no? And we're so privileged to have you tonight. And I believe we're so ready. No, this is a free webinar, by the way, as a brand partner of Yusana. Mula po sa amin, if you are a guest, you want to prevent or care for a loved one or a user already and want to share, maraming salamat po. And once again, alam niyo po ba na ang digestive health ay madalas tawaging second brain? Of course, no? Of course, we have our brain, but the second brain is our digestive health. And para po sa milyong-milyong dumaranas ng GERD, hindi ito second brain madalas. Parang itong isang constant battleground sa loob ng ating tiyan. Kaya naman po, welcome sa ating Wellness Corner. GERD no more. Ang goal namin ngayong gabi ay simple lang, bigyan kayo ng science backup roadmap at kung saan pag-uusapan natin ang lifestyle shifts and essential supplements na kailangan nyo para ma-optimize ang inyong digestion at tuluyang mabawi ang inyong quality life. Gusto po natin yan, tama, quality of life. So, of course, no, we are so privileged to have our speaker for tonight. Kaya hihingi po ako sa inyo ng heart reaction para lang ma-welcome natin siya. And because he is a registered nurse, same as I do,
Take note, his top 12 of Batch 1 of Wellness Coach, a Pound Fitness instructor, and also a professional trainer of Athletics and Fitness Association of America. Ladies and gentlemen, please help me welcome Mark Deus Joaquin. Hello, Sir Mark. Good evening. Hello everyone! Magandang gabi and maraming salamat to Mentor May for that very warm introduction sa akin dito sa inyong Zoom webinar. And I'm just so happy to be with you guys. Same na sinasabi ni Mentor May na ito ay actually yung pag-uusapan natin is really napapanahon. Because a lot of people nowadays, pag sinabi mong acid reflux, parang normal na lang. Okay? Sige, isa yan sa mga talagang topic na marami nang nakakaranas and hindi rin alam kung ano talaga ang gagawin. Kaya tara, pag-usapan natin siya tonight. Good evening sa lahat ng mga nandito sa Philippines and nakita ko dun sa chat box natin that there are also people grabe sa ibang bansa. Hello sa inyo sa inyo diyan kahit iba ang ating time. 'Di ba? Ang ating oras talaga namang nag-alat kayo ng time for me para may matutunan tayo ngayong gabi. Kaya naman, sabay-sabay din tayo sanang matuto. At ako personally, sobrang excited na ako i-share sa inyo dahil I just have a very few minutes to share, 'di ba? And later, 'di ba, kung may mga questions kayo, feel free na pag-usapan natin 'yan. Are you ready? If you're ready, can you type I'm ready? You know? Si Marky, ready na? Ready? Yes. Miss Louie, yeah. All right. Mentor Marky ba 'yon? Okay. Si Stella ready na, si Melody. Hello sa inyo lahat. Si Charisse, si Paul, Edna, wow, hello sa mga ating vast community. Hello, Pastor Ben, magandang gabi po. Sir Joshua Lau, Jenna, yan, no, ating from Taiwan to, na nag-umuwi. Welcome back here in the Philippines. Of course, si Lyra, hello. Shirley, April, Mitch, ayan, si Doc G, hello. Wow, ay, ang dami. Okay, so parang mauubos ata ang ating time para basahin ko lahat. And thank you sa lahat ng very participative dito sa ating group chat. We are now 100 dito sa ating Zoom. So hindi ko alam kung may makakapasok pa, no, kasi sabi doon sa ating link it's only for limited to 100 people. Kaya palakpakan nyo ang mga sarili nyo. Dapat you're back na nakapasok kayo dito dahil very limited lang ating slot. Hindi talaga lahat makakapasok dahil hanggang 100 lang po. Okay, so make sure na yung connection nyo ay hindi kayo malaglag kasi baka hindi kayo makapasok ulit kapag kayo ay nalaglag sa ating training tonight. So I guess we are now ready, no, to learn more about itong sinasabi nga natin na GERD. So let me go ahead and share my slide. Okay. Can you type 1 if nakikita na po sa atin ang ating screen? Kita na po ba? Can you type 1? Let me just know. Thank you. All right. Salamat sa pag-type ng 1. Kita naman yung buong screen, walang nakakaharang. Type yes kung kompleto. Kitang-kita ang ating screen, walang harang. All right. Thank you so much. Map, di ba ang dibdib mo after kumain? Can you type me if ganyan ang nararamdaman mo? May mga, tingnan natin, actually hindi ko alam kung yung mga attendees natin, may mga ganito ng feeling. Ayun, si Pastor Ben, okay? So, normally may nararamdamang sakit, okay, after kumain. Or maybe, yung parang may umaakyat na asim sa lalamunan. Type mo ako if meron ka rin ganitong pakiramdam. Let me just see. Meron ba? So out of the 100 participants, pwede pong umamin. And syempre, okay lang naman po kung ayaw po umamin, nahihiya. Okay, so yan. Marami din. Okay, marami nakakaranas. So sa mga medyo nalilito pa rin hanggang ngayon, i-explain na natin. No more confusing terms. Pag-usapan natin yung tatlong words na nasa harapan nyo right now. We have what we call heartburn. Ito yung tinatawag natin na burning feeling in the chest. Acid reflux naman, this is the acid going up, and pag sinabi mong GERD,
when it happens often. So, in simple terms, no, yan yung mga terms na naririnig mo right now pag pinag-uusapan natin itong GERD kung tawagin, no? So, basically, magko-question and answer portion muna tayo bago tayo magtuloy. Okay, ayan. Sige, tingnan natin kung active ang ating mga attendees talaga right now. Titingnan lang natin. Okay. Drinking milk always cure heartburn. Meron ba dito kapag kunyari medyo hina-heartburn or ito na nga yung acid umaakyat na dito sa bandang dibdib, umiinom ng gatas? Aba, bakit parang tatalino naman ata ng mga ating attendees for today? Okay. So, tama. Ay, sorry, bumalik tayo. Okay, ayan. Tama. Drinking milk doesn't cure heartburn. Milk may feel soothing at first, pero yung mga full-fat milk can make the stomach produce more acid later, which can make reflux worse. No? So, kapag ikaw ay nakakaramdam po ng acid, make sure wag po ikaw yung uminom ng milk. No? So, kasi may mga iba nagsasabi, hindi, uminom ka ng gatas. Dahil ina-acid ka, dahil daw ang gatas, no, parang antacid daw siya. No? So, makakatulong. But no, don't po. Wag po kayong uminom ng gatas pag kayo ay nagkakaroon ng acid reflux. Next question. Lying down after eating helps digestion. Is it a true or false? Yan, tingnan natin. Okay. So dapat ba parang 'di ba ganun, parang ang sarap 'di bang parang humiga. Okay. Kapag tayo ay busog, 'di ba? Meron bang ganun diyan? Okay, parang ang sarap humiga pag busog, 'di ba? Okay. So true or false? Ang gagaling naman ng attendees natin. Of course, digestion works best when you are sitting or standing. Lying down makes reflux worse because stomach acid can move upward without gravity helping keep it down. So, syempre, physics, onting physics, di ba? So, kapag tayo ay nakahiga, ang ating stomach ay syempre parang isipin mo, imagine mo parang ganito. Yan. Parang bottled water. So yung tubig, tama? Doon sa ating bottled water ay ganyan yung itsura ng stomach acid. Ngayon, pwedeng lumabas doon sa valve or doon sa butas ng bottle. Yun yung nafe-feel mong mahapde sa may bandang esophagus. Mamaya mas i-discuss natin siya. Ang itsura kasi ng ating acid reflux ay ganito. Okay, so makikita mo ngayon dito sa ating photo, itong mahaba na ito, this is your esophagus. Ngayon, meron tayong tinatawag na stomach, and yung pagitan ng stomach and esophagus ay meron tayong tinatawag na esophageal sphincter. Yung sphincter na yan or yung valve na yan, kapag dyan medyo maluwag or mahina, no, para yung pintuan, lumalabas yung acid na nanggagaling dito sa stomach. At kapag umakyat ang acid na nanggagaling sa stomach, doon po nagkakaroon ng gastroesophageal reflux disease. So sabi nga, ang GERD, pag lagi na tong nangyayari. Pero kunyari, no, hindi pa naman laging madalas, pwede mo pang tawagin to na acid reflux. Okay, clear ba tayo dyan? So, tatlong terms, esophagus, stomach, and yung tinatawag natin na sphincter, 'di ba? Na yan yung nagsa-separate ng esophagus and ng stomach. So ngayon pag lumalagpas diyan yung ating acid, doon mo nararamdaman yung hapde. Ngayon, ang tanong, what if hindi ka nakakaramdam ng hapde? 'Di ba? Yung tinatawag natin na heartburn. Ibig sabihin ba nun, hindi ka may acid reflux? Tingnan natin. Is it true or false? Ay, meron nag-question dito. How about sitting down after meal? Yes, pwedeng-pwede po. Okay, maganda nga po yun na after mo kumain, nakaupo ka pa din or nakatayo ka. So, bawal po na kapag katapos mo kumain, ay humiga ka. Okay? So, pero definitely, okay, yung pag-upo, katulong mo yung gravity. Okay? Yung gravity, yung humihila pababa ng acid para hindi siya umakyat pataas. So, anong sagot natin dito? Some people may have reflux without chest burning. So possible pala yun
na kahit hindi ka nakakaramdam ng hapdi, pwede palang umaakyat na yung acid. Kasi, eto na, take note nyo na guys. May kilala ka ba laging inuubo? Laging parang paos. Laging parang yung pag nagsasalita siya, parang may nakabara. Iyan, isa rin yang sign ng acid reflux. Maaari na hindi humahapde ang chest mo, pero pag lagi kang paos, lagi kang may sore throat, laging hoarse yung boses, parang laging ganyan ang boses mo, baka meron ka na ring acid reflux. Alright? So, clear po ba? Can you type clear sa ating chat box kung naiintindihan nyo ang ating pinag-uusapan ngayon? Bukod sa mga nabanggit na natin kanina, katulad ng burning chest, isa sa mga simptomas or marami pa sa mga simptomas ng acid reflux is yung pag nangangasim ka. Okay? So iba naman yung nangangasim kapag kumakain ka ng mangga. Okay? So ito yung parang wala ka namang kinain pero parang maasim yung iyong panglasa. Pwede rin, para kang laging bloated. Okay? Parang may laman yung iyong tiyan. Lagi ka nagbo-burp. Okay, so meron ba dito parang lagi kang nagbo-burp? Lagi kang inuubo, and also dahil nga sa mga simptomas na 'to, nahihirapan kang matulog. Alam niyo ba na yung acid diyan sa stomach natin, sobrang strong 'yan, and kahit sobrang strong siya, hindi nasisira yung stomach dahil meron siyang lining. Ang problema, yung esophagus kung saan kapag umakyat yung acid, wala siyang kasing strong lining ng stomach. Kaya nararamdaman mo yung heartburn na kung tawagin. So kaya nga dito, pag binasa mo, acid is strong enough to break down food. Stomach has protection, but esophagus doesn't have. Kaya mahapdi. So kaya importante na dapat yung acid na yon ay nandun lang sa stomach. So kaya ka nakakaramdam ng heartburn, 'di ba? Yung pwede kang parang yung iba pa nga, yung pinaka-worsen is nagva-vomit, yung iba na softness of voice, 'di ba? So or nahihirapan ka matulog kasi yung acid ay umaakyat na doon sa esophagus. So ang tanong ng karamihan, bakit umaakyat yung acid? Bakit kasi hindi na lang yung acid magstay na lang dun sa stomach at hindi na umaakyat? Alam nyo ba na pagdi-drink ng coffee, lalo na kung sobra-sobrang coffee, yung ating sphincter, yung valve, okay, yung valve doon, di ba? Sabi ko kanina parang may pintuan. Kung ito yung esophagus, ito yung stomach, merong parang pintuan dyan. Kapag lagi kang nagko-coffee, nagre-relax masyado yun. Kaya ngayon, nagkakaroon kumbaga sa pintuan. Pag naririnig mo sumisigaw yung nanay mo na lumalabas yung aircon, yun na yun. Okay? Diba? So parang pag umiinom ka ng coffee, medyo nagkakaroon siya, okay, nare-relax, okay, to sphincter, and umaakyat si acid kahit nakaupo ka pa or nakatayo. Pag madalas ka din kumain ng oily food, ganun din ang nangyayari. Spicy food. Meron ba dito mahilig din sa spicy food? Okay, so ayan. Actually, lahat naman po ng pagkain natin, okay naman yan kainin. Ang problema lang po kasi, marami po sa atin napapasobra. Actually, sa totoo lang, mahirap po talaga iwasan ng acid reflux. Bakit? Sa umaga pa lang, pag kumain tayo ng breakfast, fried lahat. Fried rice, fried egg, fried tapa, fried bangus, fried tanggit, fried tuyo, or kung ano man yan. Diba? Tapos meron pang kape. Tapos may pandesal pa. So lahat po ng pwedeng mag-open ng valve natin, kinakain natin tuwing umaga. Kaya marami talaga sa atin ang nagkakaroon ng acid reflux. Idagdag mo pa, no, kung mahilig ka rin sa chocolates, alcohol, and sobra-sobrang rice, ganun din ang pwedeng mangyari sa'yo. Okay? So, tabi-tabi po sa mga mahihilig po sa mga pagkain nakikita nyo right now, pero ito po talaga. No? So, at least ngayon aware ka. No? So, hinay-hinay lang pag kumakain po tayo. Okay? Kahit paborito mo pa yan, medyo isipin mo din. Mahirap kasi kapag andyan na, no, pag nasira yung ating esophagus dahil nga laging lumalabas yung acid, may matinding problema yan. Mamaya, i-discuss natin yan. Yung valve between the stomach and esophagus is like a door. We can't train the door to become thicker, but we can stop pushing on it and close
properly. So kumbaga, hindi siya parang muscle na, 'di ba? Tayo nagbubuhat tayo. Okay, gusto mo lumaki yung biceps mo, magbuhat ka ng dumbbell. Ang valve na 'yan, hindi siya parang gano'n. So, ang kailangan mo lang din talagang gawin, okay, is ititrain mo yung door, no, na hindi siya lumabas ng lumabas laging acid. So again, yung mga pagkain na binanggit ko kanina, yun yung isa sa mga nag-o-open ng valve mula sa stomach papunta sa esophagus. Aside sa mga pagkain, alam mo ba na pag lagi kang nasa-stress, pag kulang ka sa tulog, and pag overweight ka and mahilig ka mag-smoke kahit vape pa yan, nakakadagdag din yan sa acid reflux. So imagine mo na lang kung yung pagkain plus yung lifestyle mo ganyan na. So talagang candidate na candidate ka for acid reflux. Ngayon, kung bibigyan mo ng madaling konsepto para yung acid mula sa stomach hindi talaga lumabas, treat your stomach like a baby. Don't shake it. Ibig sabihin, pagtapos mo kumain, baka naman kung ano-ano na yung ginagawa mo lagi. Okay, baka kakatapos mo lang kumain, nag-workout ka na, 'di ba? So kaya hindi rin maganda yung iba parang hindi nag-workout naman ako, di healthy na ako. So ang problema, kakakain mo lang. Okay, so make sure kakakain mo lang, ikaw ay huminto muna. Okay? Hintayin mo muna ma-digest yung food mo. Don't overfeed it kasi ganun din. Kapag sobra-sobra ka sa pagkain, yung acid mo sobra-sobrang dumadami yung lumalabas. So pag sobra-sobrang dumadami yung lumalabas noon, syempre parang ano siya, parang timba. Pwedeng lumabas. Okay, sa sobrang daming acid plus yung kinain mo pa. And again, don't put it to bed right away. So wag ka muna agad humiga after mo kumain. Ito yung mga easy to remember tips natin, no? So kung ikaw ay nakakaranas na ng mga nabanggit ko, ang pinaka-suggestion ko sa'yo is kumain ka lang ng smaller meals, no? So meron kami tinatawag na small frequent feeding. So mas okay na kung kahit kumain ka pa ng 6 na beses sa isang araw, okay lang yun. Basta onti-onti lang siya. Kaysa naman, yung mga nauuso ngayon na OMAD, 'di ba? So syempre ang problema kasi pag syempre kung ikaw 'di ba, lalo na hindi naman gano'n kaganda yung metabolism mo, tapos nag-OMAD ka, nag 1 meal a day ka, 'di ba? So anong nangyari yun, nape-pressure ngayon yung stomach mo mag-release ng sobrang daming acid kasi lahat kinakain mo na on that day. 'Di ba? So mas okay pa 'no, so kung talagang nandun ka rin naman na gusto mag-low, magbawas ng timbang, mag-ano ka na lang, mag-calorie deficit ka na lang. Bilangin mo na lang kung ilan yung calorie na pinapasok mo and just to make sure para ma-maintain mo yung acid na nasa stomach mo is ano lang siya, small frequent meals lang siya. Makakatulong din kung ikaw ay kumain ng mabagal. Okay? So minsan, dahil nga yung lifestyle natin kailangan na mag-work na, late na sa trabaho or may kailangan nang gawin, no, meron pa mga responsibilities. So minsan ang pagkain natin lagi nating minamadali. Ang problema, kapag malalaki, kunyari kumain ka ng chicken tapos hindi mo siya masyadong ginuya, sino nagtatrabaho nun? Kung ang bibig mo dapat ang nagtatrabaho ngayon dahil nilunok mo na lang siya agad, ang mas nagtatrabaho ngayon is yung stomach mo. So syempre, dahil malaki pa yung chunk ng kinain mo, yung stomach mag-release pa siya ng mas maraming stomach acid. Again, pag mas maraming stomach acid, pwede na naman siyang umakyat sa esophagus. Okay? So I hope na nagiging maliwanag siya sa inyo. And avoid nyo talaga yung overeating. Kaya hinay-hinay lang sa mga buffet, sa mga samyupsal, kasi sa totoo lang, kaya marami nagkakaroon ng acid reflux dahil nga dyan sa mga overeating na kutawagin. Timing. Huwag kang umiga pagkatapos kumain. Kanina ko pa lagi sinasabi yan. Mga gaano katagal po kayo dapat hindi humiga after kumain? Mga 2 to 3 hours. So, mga 2 to 3 hours yung kinain mo, nadadigest na siya. No? So, pag mula sa stomach, napupunta na po siya sa small intestine. So, by that time, hindi na busy si stomach, hindi na mataas yung race na lumabas yung stomach acid papunta sa esophagus. Paano daw ang tamang paghiga? Ayan na, yan ang mga tanong ng karamihan. Okay. So, don't sleep on the right side, no? Kasi ganito po ang itsura ng ating stomach. So, para po siyang naka-curve. Okay? So, ngayon, kapag ikaw nasa right side, can you type left? Okay, kasi baka pag sinabi yung right, baka right yung maalala nyo. Type nyo left.
no? Kapag kasi nasa right ka matulog, ganito nangyayari do sa stomach mo. Pero kapag doon ka sa left side, dito mas napupunta, okay, yung iyong stomach acid. So, ngayon mas mataas yung chance na hindi ulit umakyat to. Ah, coach, mentor, yung ano ba, yung pag nakahilata bang ganyan, okay din ba yan? Yung lying flat on the bed? Actually, okay sana kung yung ano mo, yung unan mo or kumbaga yung ano mo nasa 15 degrees. So medyo nakaangat dapat. So hindi maganda yung talaga nakalay ka sa floor. Kasi kung ikaw medyo nakataas ng onti yung higaan mo, so at least hindi rin yung acid aakyat sa taas. So again, saan tayo hihiga? Yan, sabi nga ni Mentor Marky, to the left, to the left. Okay, so para iwas acid reflux, humiga to the left. Okay, galing nga. Okay, very good ang ating mga attendees for today's session. Another thing, ito yung sinasabi ko kanina. So, you can elevate using your pillows, no? So, kaya mas maganda na pag ihiga po kayo, wag po talaga sa ano, sa as in higang-higang flat on the bed. Now, syempre iwas din tayo ng mga stress. So, maganda mag-walking, 'di ba? Humingang malalim, 'di ba? Tinuro 'yan sa atin, no, nung sa mga umattend lalo na nung convention, no, yung pa-square. Sino ba nakaalala ng square breathing dito? Okay, so ituturo ko po sa inyo ulit yung tinuro sa amin ni Kevin Guest na nakakatulong. Actually ako simula nung tinuro yan ni Kevin Guest, sobrang nakatulong siya sa akin. This is the square breathing. So, ano yung sabihin ng square? So, think of a square. So para ka nagdo-drawing ng square. So mula doon sa pinakataas, pag bumaba siya, for example, pwede ka mag-inhale. And then dahil may ano siya, may corner, so hihinto ka, right? So yung papunta doon, yun yung hihinto ka. And so i-hold mo yung breath mo for 1 to 2 seconds. So mula sa inhale, hold mo, and then exhale. And i-hold mo ulit ng 1 to 2 seconds. Gawin mo siya in 8 times, lalo na kapag nasi-stress ka. No? So, alam mo, pag galit kasi tayo, actually, hindi ka na humihinga eh. Dahil nga sa galit mo, parang galit na galit ka, hindi ka makahinga. So, to help you out every time that you are you are stressed or may mga iniisip ka, i-try mo yung square breathing. No? So, can you type sa chat box, square? So, sundan nyo ako kahit naka-off yung camera nyo. Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Last, inhale, hold, exhale, hold. Grabe, no? So, itong square breathing, kapag ginawa mo siya madalas, no, mas na-maintain mo yung magandang sirkulasyon sa katawan mo ng exchange ng oxygen and sa blood mo ng, alam mo yun, na mas magandang sirkulasyon and promise, no, makakatulong yan every time na ikaw ay, kunyari, lalo na, kasi sa totoo lang, mas maganda yung mag-e-exercise ka eh. So, kung hindi ka makakapag-exercise, yung mga breathing na ganyan, nakakatulong na yan. So, kung hindi ka makapag-exercise for today, at least make sure makapag-square breathing ka. Okay ba yun? Alright, let's move forward. Another thing, sabi ng isang doktor mula sa Makati Med, we advise our patients to avoid wearing tight-fitting clothes. Ayan, di ba? So yung iba, paminsan-minsan, fit na fit yung pantalon. May belt pa na napakahigpit sa parang napipisa yung tiyan. Kapag mahigpit ang pantalon o belt, nakaka-acid reflux po yan. Nako, ngayon pa naman, nauuso rin sa TikTok, Shopee, Lazada, alin? Yung mga shape, 'di ba? Yung pag hinila mo parang wow, sexy na. So alam mo, yung mga shape na ganyan na sinusuot natin, medyo kung ano, kasi ano yan eh, kaya mo naman ginagawa yan kasi para syempre pag itsura mo, maganda pag nagsuot ka ng damit. Kaya lang, ang bad side niyan, okay, yung iba, hindi yung pang shaper, yung ginaganon pa eh, di ba? Okay, so pag nagsusuot kasi ng mga ganyan, okay, sobrang
prone mo for acid reflux. Kasi syempre, naiipit. Imagine mo na lang parang bote. Di ba, pag squeeze mo si bote, ano mangyayari? Puputok yung takip. Lalabas yung laman nung takip. Ganun ang nangyayari sa stomach mo pag masyado mong iniipit ang tiyan mo. Okay, siguro ano lang, ay, corset. O, siguro pag nagpipicture na lang, pag nagki-picture na lang, doon mo na lang ipitin, okay? Para hindi lumabas yung tiyan. Pero 'di ba, kung ayaw mo naman talaga lumabas yung tiyan mo, 'di mag-start ka na talagang magbawas, 'di ba? Kasi makaka-cause din natin 'yan ng inyong acid reflux. Okay? So, there's no single vitamin. So pagdating naman sa nutrition, there's no single vitamin that cures GERD. Supplements support the body, but lifestyle and medical care are the foundation. So ano yung mga product ng USANA na ginagamit namin kapag meron ganitong mga klaseng condition na acid reflux? Of course, number one natin is yung tinatawag natin na USANA Cell Essentials. Bakit? Ang USANA Cell Essentials, meron siyang vitamin D. It helps reduce inflammation, lalo ng, syempre, masakit yan, mahapdi yan. So, kapag kunyari nagtitik ka ng Cell Essentials, nababawasan yung sakit. Vitamin B6 and B12. Now, may mga tao kasi rin na nagtitik na po ng mga antacids. Yung mga antacids, karaniwan, no, may mga nababawas po yan na vitamin B complex. No? To be more specific, nawawala po ang vitamin B6 and B12. Now, kapag ikaw nagtitik ng antacid, mas lalong kailangan mo itik sa Cell Essentials. Just make sure na pag iniinom mo sa Cell Essentials together with your antacid, bigyan mo ng 1 hour before or after ng pag-take mo ng antacids. Importante din na nagtitake tayo ng Cell Essentials because meron tong magnesium. So yung magnesium, it helps muscle relaxation. So akala ko ba ayaw mo nare-relax si muscle kapag ikaw ay nagkakaroon ng acid. So syempre ibang muscle naman yun, hindi yan yung valve na tinatawag natin. No? And of course yung zinc, it supports stomach lining. So madalas, no, bukod dun sa valve na pwede sana magpunta yung acid doon sa taas. So syempre kapag yung ating lining din ng stomach, okay, is manipis, pwede rin yung maging rason para umakyat yung acid sa taas. Another product na maganda kapag ikaw ay may mga acid reflux is yung tatawag natin na USANA probiotic. Meron tong laman na lactobacillus and bifidobacterium. So compared sa ibang mga probiotic sa market, tayo lang po ang may probiotic na may dalawang klase ng strain. Marami pong product sa labas na normally isa lang, no, at hindi ganon karami, no? So eto, kapag nagtitake ka ng probiotic, it support your gut balance. It may reduce bloating. So again, kapag nagbo-bloating ka, pwedeng umakyat ulit si acid, can improve overall digestion, helpful for digestive comfort. Alam nyo, lagi akong meron yan. Okay? Kasi kapag ikaw meron kang probiotic, ano nangyayari, no? Kapag meron kang probiotic, ang maganda kasi pag may probiotic ka, actually hindi lang sa acid reflux. 'Di ba? Minsan kapag tayo nasa labas tayo, nakakakain tayo ng something na hindi natin gusto. So alam mo sobrang effective 'yan. Alam mo ang ginagawa ko talaga pag biglang may nakain ako, sumakit yung tiyan ko talaga, inom lang ako ng probiotic. Ang probiotic, pwede yan diretso sa bibig or pwedeng ihalo sa cold water, bawal siya sa mainit. And alam mo, pwede mo yung i-take kahit every 5 minutes, no? So lalo na kung gaano katindi yung iyong yung sakit ng tiyan mo, pero up to 3 to 4 probiotics. So pag more than 4 na probiotic, parang ang sakit pa rin ng tiyan mo. Teka lang, wait lang natin, baka kailangan mo na magpunta ng ospital. Okay, kasi normally kahit mga 2 hanggang 3 hanggang 4 sagad na yan. No, talagang dapat humuhupa na yung sakit ng tiyan mo. Kapag more than 4 hindi pa rin nawawala yung sakit ng tiyan mo, baka hindi na acid reflux lang ang problema mo. Ayan. When is best time to take probiotic? Before meals po ba? So actually, ang mga probiotic natin is best taken, no? Actually, with meals, no? So lagi naman natin sinasabi yan, okay, na kapag nagtitake tayo ng probiotics, di ba? So important talaga, okay, na with meals din talaga siya. So, pero, syempre, kunyari, masakit nga yung tiyan mo, di wala ka pang kinakain, di ba? So, pwede pa rin naman siyang i-take. So, safe pa rin siya i-take kahit walang pagkain. Okay? So, kapag naman hindi naman sumasakit yung tiyan mo masyado pero gusto mo lang i-maintain na hindi ka magkaroon ng acid reflux, best dosage natin sa probiotic is taken every other day. Another product na maganda, okay, na if you take digestive enzyme ng USANA. So ang maganda when you say digestive enzyme, actually ayoko na maging technical pero marami po kasing klase ng enzyme. Including kunyari kasi yung pag kumain ka ng beef,
no? Ang tawag diyan protein. So meron tayong tinatawag na enzyme for protein, protease. Meron namang also tayong enzyme para for carbs kapag sa mga rice, mga ganyan. Meron din for fats and all. So, maraming klase ng enzyme. Ang maganda with Usana, ang nilagay niya dyan sa digestive enzyme is mga natural enzyme plus meron siyang artichoke extract. Kapag nagtitake ka ng digestive enzyme, it will help people who will feel heavy after meal. Para kang, ang pakiramdam ko kapag nagda-digestive enzyme ako, dati kasi, alam mo, pag kumakain ka parang mabigat. Ito pag kumain ka parang magaan yung pakiramdam mo. So, mas mabilis. Kumbaga sabihin na lang natin kung gumagawa ka ng bahay, 'di ba? Iba yung kapag ang gumagawa ng bahay is 2 or 3 lang na trabahador. Ito parang ang pakiramdam mo, ang bilis matayo ng bahay because ang trabahador mo is parang 20, 40. So imagine mo kung mas maraming nagtatrabaho para ma-digest yung food mo, then hindi aakyat yung acid sa esophagus natin. So marami ng evidence for reflux kapag nagda-digestive enzyme ka. And ang pinaka-paborito ko na nire-recommend kapag walang pera. Ayun na naman tayo sa walang pera ang customer. Okay, so mentor, ayan na naman yung mga question na yan, di ba? Alam ko na, iniisip mo pa lang, nasa isip ko na po yan. Okay, alam ko na yan na naman ang sasabihin ng marami. Ang dami naman po na iinumin po, wala naman pong budget si customer. Oh, ito na, ito po ang product sa mga walang budget. Basahin ko lang po ang testimony ni Annie. Isa po to sa mga user ni Coach Lyra, one of our brand partners. Sabi niya dito, "Hi, I'm Annie, a Magnical D user for almost 3 years now. I was advised to take calcium supplements with vitamin D for my weak bones due to osteoporosis. Somebody told me to use this Magnical D because this is better than any other calcium supplements in the market because of its natural components. I said I'll try it, but if hindi ako mahiyang, I'll stop right away. Akala ko nung una, Magnical D is intended only for the bones, but I found out na malaking tulong din pala ito sa GERD ko. Dahil malaking ginhawa ang naramdaman ko sa aking tummy mula nang gumamit ako nito, nagtataka ako nung una dahil na matindi ang sumpong ng GERD ko unlike before na hindi pa ako nagtitake. Almost 3 years na po talaga na hindi na siya inaatake ng ang GERD. Actually, tinry po namin siyang i-invite sana pero yun nga lang, medyo busy po no itong taong to. But definitely, ito na po ang sagot ko po sa mga medyo nagtitipid na gusto makatulong sa kanilang acid reflux. So, kung titingnan nyo kanina sa Cell Essentials, nandun din eh. Diba? So, yung mga important ingredients. So, kung hindi talaga niya kaya bumili ng Cell Essentials as of the moment, kailangan niyang mag-take ng Usana Magnical D. So, again, magnesium, it helps muscle relaxation. Pero, ang maganda kasi sa calcium na meron sa Magnical D, ang ginagamit po natin is hindi basta-basta ng calcium. Ang ginagamit po natin is calcium carbonate and ito mismo yung nakikitang calcium sa mga antacid na binibigay mismo ng mga doktor kapag ikaw ay nagkakaroon ng acid reflux. It helps neutralize stomach acid quickly that gives fast, short-term relief. So ito nakakatulong talaga ko to kapag biglang sumasakit din yung tiyan mo kapag mag-take ka ng Magnical D. So may vitamin D rin siya. It helps reduce inflammation, and may zinc na rin siya to support stomach lining. Ay, teka, bumalik tayo. Okay, so next natin, of course, ako, inire-recommend ko din itong Usana Nutrimil if you are experiencing acid reflux. Bakit ko nire-recommend tong Nutrimil? Hindi naman ikaw gagaling talaga. Okay, kapag nag-take ka ng Nutrimil. Kaya lang, to avoid yung root cause na kung bakit nga ba sumasakit yung tiyan mo. Kasi nga, minsan, nagmamadali ka eh. And the fastest way normally na kinakain natin ngayon is mga fast food. Ang problema, karamihan sa mga fast food natin, mga oily food sila. 'Di ba? Minsan pag tinanong ka pa sa Jollibee, spicy po, 'di ba? Panalo. Pak na pak. Oily food na, spicy pa. So, equivalent to acid reflux ka talaga. 'Di ba? So, ngayon dahil mamadali ka na rin naman, ano ba naman yung ikaw ay mag-Nutrimil? Mabilis lang siyang gawin, 3 scoops lang, magdala ka lang ng tumbler, meron na rin yung Usana tumbler, may shaker na yan. Ngayon, kung nagmamadali ka, instead na mag-fast food ka, it's already a complete balanced diet. So, inkompleto siya, sobrang madali kang mabusog and at the same time, matagal ka bago magutom ulit. No? So, para ma-avoid mo rin yung overeating. And alam nyo ba, ang pinakakakaiba natin na compared sa mga ibang brand na hindi ko napapangalan ng Herbalife, okay, tayo, yung produkto natin, tayo lang yung may tinatawag na prebiotic fiber. Ayan, type
kanya type prebiotic. Okay, siguro marami pa sa inyo hindi pa naririnig to. Etong prebiotic fiber, ito yung tinatawag na, to be specific, ito yung inulin kung tinawag natin, no? It keeps your digestion smooth. Kaya yung iba, kapag meron kayong customer na nagtitake ng Nutrimil, sinasabi niya parang napupoops daw sila. Okay, so yes, bakit nila napupoops? Kasi gumaganda po yung digestion. So sa mga ibang may mga protein, carbs, and complete mga ganyan, mga complete meal, hindi po lahat meron pong prebiotic fiber. So ang ganda, hindi lang tayo basta fiber, kasi normally yung fiber, marami pa pong iba't ibang klase ng fiber. Pero ang ginagamit mismo ng ating Nutrimil, ng USANA, is prebiotic fiber. O, diba? So bukod sa prebiotic fiber, ito yung mga common na nakikita rin natin sa ibang mga oatmeal, sa mga ibang food na rich in fiber, yung dietary fiber. So bakit important naman yung mga dietary fiber na yan? Because it supports healthy digestion and keep your stomach fuller, longer, and of course, to reduce bloating. And again, makakatulong na rin to kung ikaw ay may diabetes and all, kasi low glycemic siya helps avoid spikes in stomach acid production. Okay? So, meron pa tayo actually na tinatawag na USANA Fiber G. So, actually, pwede din po yun idagdag, no? So, again, pero kung kulang sa budget, eto, sobrang swak na to. Ito na yung meal mo. Ganun din naman yung ginagastos mo sa Jollibee, sa McDonald's. Ito, ganyan na rin kaysa mag-Starbucks ka pa. Ito na ang meal mo. Palitan mo kung instead na mag-fast food ka, oily food, ito na, pwedeng magandang papalit na yan sa inyong daily diet. No? Kasi para hindi ka na rin nag-iisip. So, ang maganda dyan, 3 flavors yan. Try nyo din. Actually, sobrang creative niyan. Pwede mo pagaluhin yung vanilla, strawberry chocolate, mga ganyan. So, sobrang, alam mo yan, ginagamit na namin yan araw-araw. Talagang one meal namin yan na talaga. So, lahat ata na-try na namin yan na iba-ibang paghalu-haluin. Ay, napakasarap po talaga. Okay? Hindi ko po kayo iniinggit, pero maglaway po kayo. Joke lang po. Okay. Sobrang sarap po ng Nutrimilk. Yan po ang talagang panalo po talaga na laging ino-order din po sa amin. Pwede po bang di kumain ng meal pag Yes, ma'am, sir or ma'am Rosh. Actually, ito na po actually yung magiging meal mo. Ang tawag po natin sa Nutrimilk is meal replacement. So instead nakakain ka ng breakfast, ito na yung breakfast mo. Ganyan, no? Kasi complete meal na po siya. So para kahit hindi na po kailangan siya ng yes, maganda yan. Sabi ni Edna, I take that as my breakfast with fiber tea. Very good yan. No? So kung may budget, go na yan. So ito maganda siya, good as meal mo na siya. Okay? So should be cold water lang po. Pwede po siya kahit hot water. Actually, sa umaga po, ang ginagawa po namin, pwede naman po magkape, okay? So, bawal nga lang yung sobrang kape. So, kami, nagkakapeng barako po kami. Hindi na kami nagki-creamer, hindi na kami nag-sugar. Ang ginagawa po namin sa kape namin na kape na brew, isang scoop ng Nutrimilk. Diba? Isang scoop ng Nutrimilk yun, sobrang nakakabusog siya and talagang parang hindi ka magugutom. So, okay naman po siya kahit hot water, bawal lang po siyang pakuluan. Okay? So, pero sa hot water, pwedeng-pwede siya. Okay? So, dapat magbaon na. Yes, mas magbaon po kayo nito. Makakatulong po yan. Ako lalo na nung nagtatrabaho pa po ako, instead na, pag nagmamadali pa talaga ako, at least yan, nire-ready ko na siya for the week. 'Di ba? So naka-ready na yan. So para kukunin ko na lang. Tapos ititimpla ko sa office, lalo na pag nagmamadali. Anyway naman, pag dinner, minsan nakakapag-prepare ka na at hindi ka na rin nagmamadali pag dinner. Kaya mas maganda na yung nakakain mo sa dinner. So lagi ka lang naman nagmamadali tuwing morning or sa lunch mo. So yan yung gagamitin natin. Alright? Meal on the go. Thanks. Akala ko hindi pwedeng-pwede ang hot water. So, ano ba ang difference ng USANA with other brands? So, normally sa ibang mga vitamins, if you choose yung mga ganyang other vitamins, no, kung hindi USANA ang bibilin mo, normally they focus on only one nutrient. But with USANA, laging balance yung formula natin. Sa iba, yung quality hindi nila focus. Pero tayo, focus natin, strict manufacturing standards. Sa iba, limited testing transparency. Actually, yung iba hindi na nga nila tinetest. Kaya mapapansin mo yung ibang mga product nila, ang daming nakalagay na no approved therapeutic claims. But with USANA, sa sobrang dami ng mga quality test natin, especially sa ating Cellsentials, Proflavanol, USANIMALS, wala na tayong mga no approved therapeutic claims. And yung iba, nakakasad, no? So nilalagyan nila ng mga cheap fillers. No, so hindi talaga yung iniinom mo puro vitamin lang yun lahat. No, marami yan mga fillers lang din kaya mapapansin mo like nung umiinom ako ng Enervon, sabi ko ba't matamis? Yan. No? So may mga iba silang nilalagay na content, hindi lang vitamin yung nilalagay nila diyan. Okay? But with USANA, it's designed for better absorption.
I can really fully attest na yung Usana product ay napakaganda. Sa mga hindi pa po nakakarinig ng Usana, alam niyo po ba na ang Usana, ang founder po niyan is si Dr. Myron Wentz. At alam niyo, he is alive and kicking. No? Trivia, he is now 85 years old. Wow, grabe no. So sino dito gusto umabot ng ganyang edad? Type mo ako, 'di ba? So sobrang nakaka-excite kasi sa edad na niyan, hindi siya nag-wheelchair, naglalakad siya ng maayos, speaker pa siya sa convention, 'di ba? Very sharp ang kanyang memory. So gusto ko pag ako ay umabot din sa edad na 'yan, is talaga naman, okay, very healthy tayo. And yan, ang promise ng Usana, kaya ginagawa ng Usana yung best niyan para mapaganda yung mga produkto natin. So ako person, nakita ko na yan, yung partner ko, si asawa ko, nakita na yan, yung team ko sa US, nakita na namin yung planta, pati yung parents ko, napuntahan namin. Kaya approve. Okay, ako, I can assure you na yung product ni Usana is the best na talagang hindi ka magdadalawang isip inumin. Isa sa mga lagi lang sinasabi sa akin ng mga friends ko, every time na in-endorse ko yung Usana, eh baka masira yung kidney ko or liver ko. I've been taking Usana since 2012. And alam mo, sa totoo lang, hindi lang isang produkto ng Usana ang iniinom ko, marami po akong iniinom. And alam niyo po ba, no, so for the whole okay na years na nagtitake ko, every year po nagpapa-abdominal check ako. And alam mo, yung lumalabas lagi, liver and kidneys ko, they are all normal. So kung merong tao dapat na sirang-sira na yung liver and kidney, dapat po ako yon. Dahil po matagal na ako gumagamit and marami akong ginagamit na Usana. But I can really assure you na maganda po talaga yung produkto natin at hindi masisira yung kidney and liver mo. So dati rin, no, ganyan din naman ako, stress, haggard, and pagod. But thank you, Usana, no, nakita ko na pwede pala, okay, na ma-appreciate natin yung buhay natin with a healthy life, with a happy life, no, through the help of Usana. And alam mo, bukod kasi talaga sa mga produkto ng Usana, what I love most about Usana is the community. Okay, kasi ako naniniwala ko na yung produkto ng Usana, the best na talaga. Pero alam mo, yung sinasabi kanina na, syempre, pag nasistress ka, no, so pag ikaw lang mag-isa kasi, mahirap talaga dalahin ang stress. But with Usana, dahil maganda yung community natin, ang dami mong pwedeng makausap. Lahat yan, napaka-positive. Pag kinausap po, marami kang matututunan lagi. Kaya naman, kahit minsan ang bigat-bigat na yung problema mo, kung mausap ka lang ng isang Usana distributor, ay gagaan ang buhay mo. Supplements support the body's healing process but they don't replace lifestyle changes or medical care. Kaya kung ikaw, lalo na pag medyo matindi na yung mga nararamdaman mo, okay hindi naman na magpa-doktor tayo. No? Kasi hindi naman natin kalaban yung mga doktor na yan. No? And i-check mo din, may mga warning signs tayo pag medyo lagi ka na nagsusuka, excuse me po sa kumakain, kapag ang pupo mo ay itim, color black na po siya. Hindi lang siya brown, hindi siya yellow, black na po siya. Nahihirapan ka na talaga lumunon. And medyo severe na yung chest pain mo. Okay, so baka hindi na acid reflux ang pinag-uusapan natin. I would like to clarify na minsan or madalas na pagkakamalan po yung acid reflux pero stomach ulcer na po sila. Okay, so sa stomach ulcer naman, ang difference po natin, yung kung saan yung pain mo nararamdaman. Kapag mga chest area, no, behind your breastbone, dito po yan, sa medyo bandang taas, possible it's acid reflux. Pero pag medyo ang pain natin ay medyo bumaba na dito banda, possible po tayo na stomach ulcer na po ang nararanasan nyo. And i-check nyo kung kailan nyo nararamdaman yung sakit, yung pain na nararamdaman nyo dyan. Kasi kapag stomach ulcer, sumasakit po yan kapag wala kang kinain. Or yung malayo, yung di ba, between meals, breakfast to lunch, yung gitna doon, lunch to dinner, yung gitna doon, or yung dinner to breakfast, yung doon. Dahil nga na-empty na si stomach. Pero ito, yung pain natin sa acid reflux, sumasakit siya pagkatapos mong humiga or pagkatapos mong kumain. I-check mo din, baka naman yung vomit mo, may mga dugo-dugo na or parang may itim-itim na rin siya, no? And yun nga, sa poops mo, may itim na rin siya. Okay, but for acid reflux, again, more of sa coughing and hoarseness naman tayo dyan. If left untreated, no, whether GERD yan or stomach ulcer, delikado po. Bakit? It can increase the risk for esophageal and stomach cancer respectively. So, ayaw natin na umabot ka pa sa cancer dahil pinapabayaan mo yung sakit, nararamdaman mo kasi parang ay hindi kasi baka gumastos ako sa ospital or baka magkaroon ako ng mga parang gagastos pa ako. Alam mo, mas maganda na gumastos ka na ngayon kahit medyo ang pain mo hindi pa ganun katindi.
Okay, wag mong tiisin yung mga nararamdaman mo mga pain kasi your body is so intelligent. Kinakausap ka ng katawan mo, pakinggan mo siya. The best way to treat yourself is to learn your body's signal, no? So baka nagsisignal na yung katawan mo na magpahinga ka, matulog ka, sobra-sobra na yung pagkain mo, 'di ba? Lahat 'yan, no, nagko-cause, no, dapat tingnan mo din. Okay? And maganda 'yan, no? Good job for every one of you na you are attending yung mga ganitong klase yung mga training kasi it helps you also become aware na oo nga no, itong nararamdaman ko hindi pala to simpleng aray lang. No, pwedeng possible pala may malalim na rason to. Na kasi ang hirap kasi pag kunyari minsan eto ha, wala naman sa I mean do'n tayo sa totoo lang. Ang nangyayari kasi sa tao, ay okay lang may mga doktor naman, ay okay lang may mga hospital naman. Pero mind you guys, ang mga doktor, ang hospital, hindi po 'yan 100% miracle, okay? Kaya po, sa totoo lang, wag mong i-expect na yung mga doctors, yung mga hospital is talagang lahat sila may panglunas para sa'yo. So kung kaya mo pa lang, yung nag-a-attend ka ng mga ganitong training, 'no, nalalaman mo yung mga preventive, 'no, or ano yung mga puwede mong i-take na so far ngayon, best is you really need to start today. So, may mga questions po ba tayo? Okay. So, kung wala po tayong question, ako na lang po ang magtatanong. Okay? Ayan, sige. Habang nag-iisip pa yung iba ng mga questions, okay? So, question number 1. What causes reflux? Oh, titingnan ko. May pa-exam. Okay. Thank you so much for the reminder po. I have been in pain for long, just afraid of my parents knowing I'm sick again. I already know it looks like GERD or ulcer. Can I ask, how do I talk to my parents? Okay, sige. Magandang ano to, question, Hannah. Actually, totoo yan kasi natatakot tayo kasi feeling natin gagastos na naman si parent, no, dahil may sakit tayo. Kaya lang kung iisipin mo, no, kailangan i-mindset mo rin yung sarili mo na pag hindi mo sabihin sa parents mo yung current condition mo, pag lumala, lalapit ka pa rin naman sa kanila. Tama, mali. Okay, so at the end of the day, whether i-hide mo siya right now, kung ikaw ay nakatira sa parents mo at kapag ikaw ay biglang nahimatay, ganun din naman, madadala ka ulit sa hospital. So mas maganda na habang mas maaga pa ngayon, okay, is sabihin mo na. And eto tip, ayan. Bibigyan kita ng tip, Hana, kung paano magandang sabihin sa parents mo. Kung ikaw ay natatakot dahil papagalitan ka ng nanay mo, ikaw na munang magsabi. Sabihin mo, Ma, Pa, huwag kang magagalit, may sasabihin ako. Ayan. Or ayaw mo mapalo, Ma, Pa, huwag mo ako papaluin, may sasabihin ako. Okay? So, ikaw na advance magsabi. Okay? Sabihin mo sa kanya, Ma, Pa, huwag mo ako sasampalin. Huwag mo akong hahampasin ng ano, kung ano man, may sasabihin lang sana ako, okay lang. And pag nag-guess siya, saka mo na sabihin. And bago ka pa niya paluin, sabi mo, op, 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 op. Sabi mo, mama, hindi mo ako papaluin, di ba? Okay, so at least, yan, di ba? Secured na hindi ka mapapalo or hindi ka pagagalitan ng parents mo. Okay? So, ayan. Super clear naman po ang discussion. Thank you for the info, sabi ni Stella. Okay, thank you for the okay, so okay, go back tayo sa question. Sino nakakalala? What causes reflux? Can you type sa chat? Wow! May summa cum laude tayo dito, kinumpleto niya. Galing ha? Okay, galing kay Paul Gayanilo. Sabi niya, oily foods, spicy foods, overeating rice, too much coffee. Alright. Okay, how about iba? Galing naman ni Paul. Galing-galing. Okay, so iyo ba? Ano pa? Bukod sa food, tingnan natin kung na-recall. Okay, sabi ni Lay, meron po bang case na after nagka-acid reflux, nagka-diarrhea, and ano po remedy and cause nun, sir? Okay, magkaiba po kasi ang acid reflux and diarrhea. So, syempre, magkaiba rin po ang treatment na yan. So, kung isa ay parang nagsuka, kasi baka hindi acid reflux, baka yung sinasabi yung acid reflux, baka nagsuka lang siya eh. Nagsuka at nagtae. Baka naman po may nakain po siya na something. Okay, normally kasi kaya tayo nagda-diarrhea or nagsusuka, gustong ilabas ng katawan natin yung masamang nakain natin. Mas maganda po, magpunta po tayo sa ospital or magpa-check up ng ating yung stool, yung kasi pag nagda-diarrhea ka, may ano yan eh, 'di ba? So pa-check natin kung ano. So normally pag yan may kasamang lagnat, o yan, lalo na dapat within 3 days makapunta after, dapat within 3 days bago matapos yung 3 days, makapunta ka na talaga sa hospital. Pero normally, kapag malakas naman ng resistensya, pag yung mga pwede ka naman mag-home remedy, i-check mo din
kahit sa bahay lang, kung makapag-take ka ng mga probiotic, mga ganyan. So kung umubra, no, yung mga pampalakas ng resistensya and all, di hindi ka, kung di ka na susuka, di ka na nagda-diarrhea, di okay ka na, di ba? Pero pag medyo lumalala na, mas maganda po ay magpa-doktor na po. Okay, sabi ni Stella, stress, tama. Stress. Oy, ang galing ng sagot ni Madel. Paghiga agad after meal. Sabi ni Z Lifestyle, Feli, stress, eating fast, overeating, stress, and improper sleeping. Sabi ni Edita. Ay, ma'am, hello, ma'am Edita. Sabi ni Z, lack of sleep, smoking, stress, weight gain. Ayan, sabi ni Ma'am, hi, Mentor Mau. Alcohol and chocolates, ay hindi nabanggitin kanina. Okay. Okay, may question. Paano ma-prevent yung madalas pag magpupu? Feeling ko sobrang bilis na metabolism or acids than at after a meal or two. Anormal po siya. Actually po, ang pag-poops talaga, ang pinaka-normal is every after meal, dapat nagpo-poops po tayo. Pero for you po, kung medyo inconvenient po siya, bawasan niyo po yung pagkain niyo. Okay, so siguro, yun siguro, pwede. One example, kasi actually normal phase po talaga, normal po kasi talaga na yun talaga pinaka-normal. Pagkatapos mo kumain, napupoops ka. No? So sa totoo lang, kayo po yung normal. Yung iba na ilang araw na hindi pa nagpo-poops, sila po yung abnormal. So kung sa tingin mo inconvenient siya, di kung alam mo napupoops ka, di ba? So aalis ka, di bawasan mo siguro yung pagkain mo, mga ganyan. So, or yung kung kailan ka kakain, yun yung siguro, or mga gamot. Okay, may mga gamot na para, 'di ba, hindi ka ma-poops. Okay, pero sa totoo lang normal po yung napo-poops po lagi after meal. Okay? Mentor, malimit po ako mag-burp kahit di naman busog. Nagtitake na ako ng Celsentia at Magnical D. Try probiotic, ma'am. Ma'am Benilda, if you have chance to take probiotic and digestive enzyme, yan, pwedeng malesen po yung pagbo-burp natin kasi madalas kaya ka nagbo-burp, may acid na pala yung dito sa bandang esophagus po natin. Is caused by the weakening of lower esophageal. Okay, Daya, tama. Tama, weakening of lower. Ang galing very technical ni Hannah. Ang galing, thank you. Next. Okay, so next question natin. What foods? Okay, so ano daw yung dapat na hindi na natin kainin? Nabanggit na to kanina pero sige, idiin na natin, no? Ano yung mga pagkain? Pwede kayo magbigay ng exact na food. Okay, na talagang titigilan na natin. Okay, or pabawasan man lang. Okay, sige nga. Buldak. Buldak kasi spicy. Yeah. Okay, oily food, spicy food, spicy. Wow! Spicy coffee rice. All right. Alcohol, ayan, alcohol drinks. Dairy, coffee, fast food. Yan, iwasan natin mga fast food talaga. Yung Jollibee chicken po na spicy, correct. Okay, lahat ng fried. Okay. Thank you. Last question before we end. What habits? Okay, so after nyo marinig to, ano yung mga habits na babaguhin nyo na? Okay, para hindi lalong ma-push yung mga acid reflux na yan na lumabas or lumabas yung acid dyan sa esophagus mo. Okay, yan. Sabi ni Hannah, French fries, fried street foods. What else? O ano yung habit naman na kailangan natin baguhin? Quit smoking. Oy, mahirap yan pero good job kung magawa natin yung mga quit smoking na yan. Kailangan niya ng community para mas mapabilis mo magawa. Sleeping position. Anong position tayo? Okay, pag matutulog na. Ayan. So choose slowly, tama. Sabi ni Edna. Don't lie after eating, tama. Left, galing. Huwag magiga after eating to the left hand. Laklak pa more, yan. Ang ganda ng mga sinabi ni Coach Lyra. Laklak pa more ng mga Usana products. Yes, so kaya dapat humataw na po tayo dito sa business natin para mas makabili po tayo ng mas maraming Usana product. Okay? Napansin ko po kasi pag mas marami ka pang pera, mas marami kang Usana product na nabibili. Pero pag wala pa kayong budget, syempre doon po lagi kayo sa tipid mode. Mas masarap po yung pakiramdam na nabibili mo yung Usana product na hindi ka po nanghihinayang na yung auto-order mo binibenta, hindi na pala auto-order. Yung subscribe and save mo ibinebenta mo. Mas maganda talaga yan, ginagamit mo yan. Okay? So more optimizers pa, more income pa po kayo. Kayo po ay humayo at magpakarami at mas maraming pera, mas maraming Usana products ang matitake nyo. Take care of ito po yung last message ko for everyone. Take care of your stomach because when digestion is happy, your whole body is happy. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig and lahat na nag-participate sa chat box. I really appreciate your time, your effort, and itong 1 hour na magkakasama tayo ay sobrang nag-enjoy po ako. Thank you so much, everyone. Bye! Maraming salamat sa ating nurse. And of course, our
wellness coach, Sir Mark Deus Joaquin. Can we show and share our love? Ayan, by sharing our emoticons and reaction buttons, no? I don't know if you want to share heart or celebration for being here tonight. And once again, I've learned also a lot. Maraming salamat, Sir Deus. Having a GERD no more journey ay hindi lang tungkol sa pag-iwas ng reflux, okay, acid reflux, kundi tungkol sa pagbawi ng inyong quality of life. Tandaan, consistency is key dahil lamang ang may tamang lifestyle. Remember the tips shared to you tonight. And huwag paghinaan ng loob kung may nararamdaman na symptoms. Ang mahalaga, alam mo na kung paano alagaan ang sarili mo. So please contact the person who invited you tonight to know more about how you can get the products just in case you are here as a guest. And once again, cheers to a healthy lifestyle that is finally GERD no more. God bless all of you and see you again in our Wellness Corner every Thursday po, 7:30 p.m. And with that, galing po sa amin para sa inyo. God bless all of you. Good night!